Kailangan bago rin dalhin, kailangan makipag-communicate sa pamilya niya para siguradong pamilya niya ang mag-handle. Mag-pray ka lang, ha? Huwag kang mawala ng pag-asa, lagi kang magdarasal, ha? Ayan mga kababayan, kung gaano kalawak ang dagat, ganun din kalawak ang ating buhay. Kung gaano kalikot ang dagat, ganun din kalikot ang ating buhay. May araw na tahimik, pero sa oras na ito, malikot ang alon. Parang ganun din ang buhay natin mga kababayan. Minsan, tahimik, pero sa oras na to, masyadong magulo. Pero kabayan, mga kababayan, gaano man yan kagulo, huhupa at huhupa rin yan. Kaya mga kababayan, lagi nating tatandaan, anumang gulo ng ating pinagdadaanan ngayon, lagi nating tatandaan, basta kay God tayo, magiging maayos din yan. So mga kababayan, napasilip lang ang inyong lingkod dito dahil tinanaw ko lang ang magandang karagatan at parang nakita ko ang buhay ng isang tao ay mayahalin tulad sa alon. Minsan tahimik, minsan magulo. So mga kababayan, balik na po tayo. Baka lumakas pa ang alon. Si Daddy Frankie hindi marunong lumangoy. Tara. Galing po ako dun sa kabilang barangay mga kababayan. May tinulungan tayo. Kaya nakita ko dito, dito tayo sa Pangpang. Ayan, kaya uwi na tayo, punta tayo rito. Ayan. Na ba? Ito po si Daddy Frankie. Ay, hello. Magandang hapon. Ay, kumusta? Okay lang po. Medyo sa dagat ngayon, hindi ho nakakalaot. Oo, malikot ang dagat, no? Medyo inaabala ho ng gaya ho niya na Maynila. Pagka ganyan ho kasi mga hangin, alon, mahirap na ho kami makapalaot. Pag ganyan hindi kayo nagpapalaot? Opo, gawa ng una-una ho, baka madisgrasya bangka. Baka ibig sabihin tayo sa ganyang kalaki ng alon dito sa Pangpang, sa gitna, mas malaki? Mas lalo malaki pagdating ng mas malakas. Tiga saan po si tatay? Tiga dito lang po? Tiga rito mismo po ako. Asawa niyo po? Siya po ay taga Bicol. Albay po. Medyo napadpad po rito. Kaya ito ho, medyo nagkaroon kami ng pagkakakilanlan at nagkaroon na rin ng biglang relasyon gawa ng kasalukuyan nabanggit ko sa kanya nung mga unang punta nila po rito. Yun po. May anak kayo tay? Sa sawing palad po, medyo hindi po kami pinalad na magkaroon. Yung sa dahilan, hindi ko po alam kung bakit. Siguro Panginoon Diyos na lang po nakakapag... sa bagay lahat naman yan, tanging si God lang nakakaalam. Pangalan ulit ni tatay? Joey po. Joey. Ilan taon si tatay? 51 na po ngayon. 51. Si nanay, ang pangalan? Ay, nay, kumusta? Pwede makipagkwentuhan kay nanay? Sige po. Hello, nay, kumusta po? Okay lang tumabi? Okay lang makipagkwentuhan. Ayan, mga kababayan. Makikipagkwentuhan muna ang inyong lingkod dito. May pagkaibigan sa mga tiga rito. Ayan. Pangalan ni nanay? Sara po. Ara? Sara. Sara. Ayan, kumusta ka nanay? Ate Sara, kasi mukhang mas matanda pa. Ilang taon ka na po, Ate Sara? 35 po. Oo, sabi ko na nga ba, mas matanda pa ako. Ate Sara, si Daddy Frankie, napadpad lang ako dito sa lugar nyo. At ayan, nakwento nga ni Idol Raymond. Ayan. So, si Ate Sara, kumusta si Ate Sara? Ayos lang po. Ayos lang naman. Parang malungkot ka. Ano bang may paglilingkod ko? Ako nga pala si Daddy Frankie, charity vlogger. Ako yung mga tumutulong sa mga nangangailangan. Sa abot lang po ng aking makakaya, Hindi naman ako mayaman. Kumbaga may maliit na hanap buhay lang kaya biniyayaan ni God. Nagbibigay ako ng kaunting tulong. Ba't parang ang lungkot mo ngayon ate?
Kasi po dito lang po ako nakatira. Wala po akong matuloy na iba. Dito ka nakatira? Opo. As in dito, saan ang mga gamit nyo? Ito. Opo, yun lang. Wala kayong bahay. Saan ang bahay nyo? Paano pag malakas ang ulan? Ito lang. Opo. Minsan po doon, lumilipat po ako. Lipat ka pag malakas ang ulan. Opo. May anak ka? Meron po. Kaso nandun po sa ama niya, hiwalay na rin po kami. Ay, hiwalay ka sa ano. Sabi ni Sir, siyang asawa mo. May asawa po ako doon sa una. Ay, may asawa ka sa una. Anak po ko doon. Ilan anak mo doon? Isa lang po. Isa lang. Tapos kay Sir, wala. Wala po. Si Sir, may asawa ka rin, Sir. Meron po. Ilan anak mo doon sa una? Ako, tatlo po sila. Lalaki. Tatlo asawa mo, Sir? Hindi po, yung naging anak. Anak mo doon sa una. Oh, akala ko tatlo. Bali dalagat binata na po sila ngayon. Okay. Anong hanap buhay nyo dito? Wala po. Paano tayo makakaraos sa pang-araw-araw natin kung wala tayong... Binibigyan niya lang po ako ng pagkain ko. Ano lang po yung meron sila. Hindi ka ba pwedeng maghanap ng trabaho, mag-apply ng trabaho, maglaba sa mga bahay? Hindi ka ba nagtrabaho? Nagtrabaho po dati. Saan? Doon po sa EPSA. Sa EPSA. Opo, sa Rosario po. Rosario. Anong trabaho mo doon? Sa company po. Anong edad mo noon nung nagtrabaho ka doon? Mga 31 pa lang po ako. Ngayon, anong edad ka na ngayon? 35 po. 35. O, kailan pa lang, no? Magtrabaho ka ulit. Mag-ayos ka. Di ba? Para, siyempre, kawawa ka dito kung dito ka lang. Hindi ka nakakapaghanap buhay dyan kahit maglaba sa kanila para meron kang Pa? Hindi po eh. Bakit? Parang ang hirap ng no? Ano ba nangyari sa buhay mo? Pwede bang malaman kwento ng buhay mo? Kasi nahihiwagaan ako sa'yo kasi parang ang lungkot mo, ang tahimik mo, parang tipid kang magsalita. May problema ba tayo? May problema ikaw? Baka sakaling makatulong ako. Wala na nga po kasi ang matuloy ang pinaalis na po ko doon sa amin. Sa asawa mo? Opo, walay na po kami noon. Tapos doon po sa magulang na kumupog po sa akin ayaw na rin po sa akin. Ayaw na sa inyo. Opo. Ang hirap, no? So ang problema mo magkaroon ng bahay. Opo. So pag halimbawa magkakaroon ka ng bahay, saan ka magpapatayo? May lupa ikaw? May lupa kayo? Siya po, dito na po siya nagtayo ng poste. Kahit saan dito pwede magtayo? Nagpaalam na po kami kay Kap. Basta magpaalam lang kay Kap, okay naman. Kay Kagawan magpapaalam, okay lang. Sige. Ang lungkot naman ng buhay ni ate, parang hindi ko masundan, no? Sige ate, bibigyan kita ng nakapag-aral ka naman ate. Huwag mo mamasamayin, tatanong lang, napag-aral ka naman. Opo. Anong tinapos natin? Undergraduate po ng college. Okay na rin yun. At least marunong tayo mahalaga, marunong tayo magbasa at magsulat, no? Kasi pinaka-importante yun para hindi tayo maloko. Kahit papano, alam natin ipaglaban kung ano yung karapatan natin, no? Opo. Sige, bibigyan kita ng marunong ka sa pera. Opo. Ingatan mo yung pera mo, ha? Salamat po. Anong gagawin mo sa pera? Anong unang-una mong bibilhin ngayon pag alis ko? Sabon po, saka shampoo. Ayan. Pagkain. May pagkain naman. Meron po. Ilan na yan? 300 po. Gawin natin 500. Salamat. Bukod sa sabon, shampoo, ano pang kailangan mong bilhin? Yun lang po. Wala na? Wala na po. Sabon, shampoo lang? Toothpaste. 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 Magkano toothpaste? 8 lang po. 8. Hindi, lakihan mo na. Sige, malaking toothpaste. Roll on.
Tanggapin mo, wag kang mahiya. Bigas. 4 na kilong bigas. Sige, tanggapin mo, wag kang mahiya. Anong kailangan mo? Ano pa kailangan mo? Yun lang po. Ayun lang. Sige, tanggapin mo. Pambili ng ulam. Oh, tanggapin mo, wag kang mahiya. Ha? Damit. Meron po. Meron ka naman damit. Opo. Oh. Wala na. Baka may kailangan ka pambilhin. Wala na. Minsan lang dumating si Daddy Frankie dito. Wala na daw sa damit kasi sinunog. Ay, sinunog. Kailan sinunog? Bakit mo sinunog? Bali, kasama rin po yung kanyang binukumot, gawa ng, kaya ko nakaganyan ng ganyan yung balat niya, kagat po ng lamok. Bali, 2 kumot po. Bili ka kulambo. Magkano kulambo ngayon? Mas maganda. 300 siguro, 400. 300. Mali. Oh. Kulambo, tsaka kumot. Sige po, salamat. Huwag kang mahiya. Sige, tanggapin mo. Sa susunod, huwag mo na susunugin yung gamit mo, ha? Bakit mo nga ba sinunog yung gamit mo? Ha? Yung asawa po kasi. Asawa mo? Yung asawa niya po tunay. Oh. Dumating nga po dito kaninang madaling. Dumating ang asawa niyang tunay. Opo. O, tapos? So, nakita yung kumot dito. Oh. Yung kumot ko. Oh. Mais po ang ulo niya. Parang yung po ang napagdiskitahan. Tay, bakit kasi tayo, ano? Huwag mo sanang mamasamain. Opo. May asawa ka na, bakit asawa mo pa siya? Hindi po inaasahan po yon. Nung time pong yon, hiwalay po kami na. Kami po nun. Sa mahabang panahon, nasa mga 8 to 9 years po kami hiwalay. Hindi ko po inaasahan na babalik po yun. Kasi maliliit po yung mga bata pa. Pero may anak ka dun tayo, no? Meron po. Dito wala. Wala po. Ang hirap, no? Yun po ang pangyayari po talaga. Hindi ko po inaasahan na wala rin po siyang kasalanan. At masabi ko pong wala na rin po kung kasalanan gawa ng hindi ko po inaasahang babalik pa po sila. Pero sa nakikita kong sitwasyon tayo, no? Wag mo sanang mamasamain para sa akin lang. Total, may asawa ka, may anak ka dun. Po. Para ang nangyayari, kawawa siya eh, no? Yun po, kaya nga, So, pinakamaganda siguro tayo. Huwag mo mamasamain, ha? Opo. Mas maganda siguro, pabayaan mo na lang siya, doon ka na lang sa asawa mo. Ang sa akin lang po, yung bilang kaibigan at matulungan din po siya. Oo. O sige, ganun. Masaya ako sa ganung senaryo tayo. Pero ang nangyari, ngayon nasunog ang gamit niya, yan, nagsunog yung asawa mo. Po, kaya po, Di kawawa. Kaya po masama rin sa kalooban ko at saka... Hindi, ganito yun tay. Alam mo, hindi na magagalit yung asawa mo kung hindi ka nalalapit dito. Kaya siya naggagalit dahil nagsiselos siya. Yun po ang iniisip po niya. Kaya lang po ako pumunta rito para lumaot po. Kaya lang po nag-isip sa akin ng masama na akala niya lagi ako lumalapit. O pero sa ngayon nandito ka lalong magagalit. Mahal mo pa ba si tatay? Ha? Patay tayo dyan. Yun ang masama. Diba? Kahit may asawa si tatay, mahal mo siya? Gaano mo siya kamahal? Yun talaga mga kababayan, mahirap, no? Pagka tinamaan nga naman ng pag-ibig. Ikaw, sir, tanong ko lang, lalaki rin ako eh, huwag ka magalit sa akin, ha? O pero, mahal mo rin si nanay. Naging bahagi rin po ng buhay ko. Pero noon po. Pero sa ngayon, medyo binabawasan po natin bilang kaibigan na lang. Abay lang kayo. Paano? Ang pagmamahal daw niya sa bilang kaibigan na lang. Pwede ba ibaling na lang natin sa iba? Ha? Para maghanap ka ng yung karapat dapat. May tsura naman si ate, kulang lang sa ayos. Napabayaan po niya yung sarili niya. Napabayaan mo lang sarili mo. No? Maligo ka araw-araw, kumain ka ng maayos, alagaan mo sarili mo. Hindi ako nagbibiro ate. Gusto ko lang maging maayos ang buhay mo, no? Bili ka ng pulbo, ha? Pulbo, make-up, marami pang magkakagusto sa'yo. Hayaan mo na siya, tatay, kasi may asawa at anak. No, tay? Huwag kang magalit sa akin, ha? Okay lang. Oo. Yun po rin din ang gusto ko pong mangyari sa kanya. Oo. Hindi bumalik sa dati niya. Oo. Kasi po, may itsura naman po siya. Opo. May nag-aralan. Sayang naman po kung halimbawa bibigay na lang po siya. Na-obserbahan ko po,
nakukonsensya rin po ako. Oo. Bilang may pinagsamahan po kami. Kasi parang nakita ko kay... Siya. kasi nakikita ko kay ate parang ang bigat ng kanyang Opo. problema. Ate, magkano na yung pera mo? Bilangin mo nga. Alam mo bilangin. Sige, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 900, 1, 4. 1,400. Todo na natin para... Pero ingatan mo yung pera mo, ha? Dadagdagan ko pa para mabili mo yung mga pangailangan mo, makabili ka ng damit. Okay lang? Pero ingatan mo, ha? Ha? 1,400, 1,500. Tama? Opo. 2,000. Salamat po. Maraming salamat. Hindi pa din nagtatapos. 3,000. Ang laki naman po. Okay lang yan para mabili mo yung mga pangailangan mo. Maayos mo sarili mo. Kumain ka ng tama, kumain ka ng 3 times a day para manumbalik yung pag-iisip natin, ha? Tapos manalangin tayo kay God. Ipag-pray mo, sana bigyan ka niya ng magandang future. Ituro niya sa'yo. Makita mo yung totoong magmamahal sa'yo. Although alam ko naman, gaya ng sinabi ko, ayaw kong mangialam. Pero sana, kasi may asawa at anak naman si tatay. So, mahanap mo sana yung taong para sa'yo talaga. Yung andyan lagi sa hirap at ginawa, hindi ka niya iwanan. No? Yun ang ipagpipray ko. Ha? Mag-pray ka din. Nagpipray ka ba kay God? Paminsan po. Huwag pa minsan, dapat madalas. Ha? Paggising mo, mag-pray ka. Bago ka matulog, mag-pray ka. Ha? Mula ngayon, okay lang ba? Lagi kang tatawag kay God. Sabihin mo lang kay God, pasalamat ka lang lagi kay God. Tuwing paggising natin, malaking bagay na yan. Basta lagi natin tinatawag ang pangalan ng Jesus. Ating Diyos Ama na siyang lumikha para gabayan tayo parati. Ano? Para maging malusog naman ng spirit natin. Okay? Opo. Sana pagbalik ko, may mga gamit ka na, ha? Okay na yan? Opo. Saan ka mamimili? Saan ba bilihan dito ng damit? Alam mo kung saan pumunta mamili? Diyan po, meron po dyan nagtitinda ng damit pag umaga. Oh, sige, sige. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Anong pangalan mo ulit eh? Sarah May po. Sarah May, ayan. Mga kababayan, mga kabarangay, si Ate Sarah May, nadaanan ko dito, nagulat ako sa kwento ng buhay. At si tatay din na siya yung kasama. Bagamat masalimuot ang kanilang buhay, pinapayuhan ko po si ate na sana ayusin niya yung buhay. Ate, sana pag nakabalik ako dito, magkaroon ng magandang feedback, no? Na pagbabago, no? Sana ibaling mo na lang muna yung iba kasi may asawa si tatay, no? Tay, sana tulungan din natin siya. Ikaw na mismong lumayo, no? Talaga, opo. Hindi ko rin po matiis. Opo. Sa kalagayan po niyang yan, sa pagkain man lang po, kahit pa pali makatulong. Mabigyan. Sa konting pangangailangan. Sige, sige. Pag-pray natin, no? Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, isa na naman nating natulungan kababayan dito. Ipag-pray natin, sana makarecover si ate at maging maayos. Maraming salamat ate. God bless. Sarah May. Sir? Maraming salamat. Ayan, sana tulungan natin si ate na makarecover. Opo. No? Si ate, yung titig niya kay sir, no? Pwede ba nang tumingin ka naman sa iba? Pwede dyan, tingnan mo, maraming pogi dyan. Yan, si JC. Si Sir Raymond. Kumbaga, ibalin mo yung paningin mo sa iba para mawala ang atensyon, no? Okay, sige, salamat. God bless. And mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli. Ang inyong lingkod, si Daddy Frankie, nandito po sa Tansa, Cavite. Ayan, marami na naman tayong nakilala dito mga kababayan, mga kabarangay, mga kababayan natin. At salamat sa mainit na pagtanggap nila kay Daddy Frankie dito sa barangay na ito. God bless po. Bye-bye.